inyong tanan sa mga tao karon na magpaminaw. Nagadto kami dire aron lamang ipadayag isang yaw ang pulong sa Ginoo na atong gikinahanglan sa atong mga kinabuhi. Mukha na abot sa mga igalamigsun kay subok kini sa Ginoo. Maunang aniya kami diri karon. Pero dili kami nagadto diri para magpataas sa mga kaugalingon o mga warta. Libre lang kaluwasan, libre ang grasya sa Diyos. Wala po may nag-ato diri para invite ko nga magpa-member sa bisan unsang reliyon. Kaya dili ngalan sa religion ang makaluwas ka nato, kundi si Jesus. Wala tayo laing ngalan na gihatag kinalon sa langit aron kita mamaluwas. Kundi si Jesus lamang ang bugtong anak sa Diyos na ipadala sa Diyos sa Amahan. Nagpagkatawag Diyos. Wala siya si Jesus Christ. Niyanin kalibutan na. Namatay siya sa cross. Naula yung kabiling nga dugo tungod sa atong mga kasalanan. Aron mapasaylo ang atong mga sala. So wala na ilang halat. Aron na mapasaylo ang atong mga kasalanan. Kundi ang halat lamang ang love of God, si Jesus Christ who takes away the sins of the world. Mga higala, mga igsoon, kitang tanan nakasala sa Diyos. Wala'y matarong, wala kinisan, basta. Sa tungkol kinakasalanan ta, kinahanglan kita, mga magpinulsol. Kinahanglan, na dawato nato, ang makahatag ka natong kalawasan, si Jesu Cristo. Mga ikala, mga igsoon, hindi man nato kayang luwason ang atong mga kaugalingon. May makasasala man ta, nakalapas man ta sa balaod sa Diyos. Nabingan ang balaod sa Diyos, na dili kita masimba og Diyos. Sinuso ang Diyos. Dili kita maglimo o larawan, mga bato kahoy, himo na tong Diyos sa atong kaugalingon, aron yung buwan na to, aron na atong amuan. Buka na ang nakasulat sa balaod ni Moses. Nadili nato gamitong ang ngalan sa Diyos sa walay kabuluhan, walay kapuslanan. Kalimang OMG. Dili nato gamitong ang ngalan sa Diyos sa dautan, sa pagpanglimbong. Kung gamit ang pangalan sa Diyos, manungpata, niya atong imbungan nato nga isang katao. So, dautan ka na sa tubangan sa Diyos. Kung galing mo ng Ginoo na mapahuay ka sa Sabat, sa adlaw Sabado, buka na ang Sabbath day, buka na ang nakasulat sa balaod ni Moses. Apan sa pag-ani ni Jesus Christ, siya na ang maghatag ka nato, siya na ang kapahulayan. Siya makahatag ka nato ka kapahulayan ka nato, kalinaw. Atong tanang gikinahanglan, si Jesus lang makahatag ka nato. Sa dili na adlaw mga higala ng igsoon. Kay si Jesus man nakatuman sa balaod, kay kung atong tumanan ang balaod, perting taghana. Kung ang balaod sa Diyos, nagpumatuod ka na nga, ganay ka, ibalo na to nga kitang tanan, nakasala gayon. Bisan pa man ang mga Jews, mga Jewish people, nakasala, wala sila nakatuman sa balaod. Sinangyari ang Ginoo, aron siya magtuman, nagpakatawang Ginoo, aron tumanon niya ang balaod, o katukog niya ang bago, kasuguan. Mukha na ang Lord si Jesus Christ, ang mga sugo ni Jesus Christ, mukha na ang dapat natong tumanon. May nag-ingon si Jesus Christ, kung higop man ninyo ako, tumanon ninyo ang akong mga sugo. Kung ingon po siya, sa pagkamatuod, nag-aingon ako kaninyo, si Bisan Kinsa nga madungo, kukutuman sa ako mga sugo. Dili na makakita ang kamatayon, kundi kinabuhing wala na tapusan yung mabatunan. Sinabi na,
ang ginabuhi kay Jesus Christ sa iyang mga pulong, mga higala magsod. Kung kananggot na mo nga ipaambit na ninyo, may daghan karon nagalitok sa ngalan sa Ginoo, daghan karon tigsimba kada Domingo. Apan, pagawa sa simbahan, balik gyapon sa pagpakasala, lingaw-lingaw sa pagkadautan ng kalibutan, balik sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kayang Diyos-Diyosan perting taghana mga higala magsuon, dili lang tributo, bato, kahoy, kundi kung unsa ka itong ipakahalakto nimo sa imong kinabuhi, kung ka to ang imong Ginoo. Kung ipakahalakto nimo ang imong sambangan, kung ka na ang imong Diyos. Kung imong ipakahalakto ng imong pamilya, kung ka na ang imong Diyos. Kung imong ipakahalakto ng imong kahayutan, kung ka na ang imong Diyos. Kung imong ipakahalakto ng imong kwarta, imong negosyo, kung ka na ang imong Diyos. So dapat Diyos-Diyosan, nining kalibutan na. Bisan sa pagkain kung imong ipakahalakton ang artista, mga celebrities, idolize ka, pastor, o sa bisan kisang tao nining kalibutan, kung ka na ang imong Diyos. So idolatry ka na mga higala maigsoon. Siloso ang Diyos, siya lang ang dapat natong unang higugmaon. Siya nga itong first love. Siya itong paminaon. Ang ngayon lang ang kita usalig sa Ginoo. Kaya siya man naghatag ka na itong gininhawang kinabuhi. Maayo siya nga Diyos. Ang atong ginataon sa iyagikan, siya nagpatubo sa mga tanong. Mga ikaw na magsuon. Siya naghatag o mahangin ka na ito. Libre ka na. Naghatag sa Ginoo. Wala ka na nga itong bayari. Kung sa atong una-una, kung sa kamaayo ang Diyos, na siya, mapailopon, long suffering. Nakita niya ang tanan, ninaita mo, nining kalibutan. Nakita niya ang atong mga ginabuhat, walay nalilong kaniya. Hindi sa kalibutan, tagan mga tao nga, perti pagkadautan. Tagan mga tao, hindungan, tikasan, nagapagpanapaw. Bisan anay mga asawa, nagapangabit. Normal na lang na diri sa kalibutan. Tagan naguba ang pamilya. Inormal na lang na, kay mo ka na nakita nila sa mga movie, mga salila. Apan, natubangan sa Diyos ka, rumal-dumal ka na. Wala na himuot ang Diyos ni Ana. Kaya dili pwede magbulag ang banat mag-asawa. Dili pwede nga, kamatayon ng Diyos na makapagbulag. Dili pwede ka mga bit. Nakanay bata ng asawa, dili na pwede mga bit ang tubangan sa Ginoo. Kaya sa lang na, nakanay bayad, nakanay silot. Sabi mo, ang kulong sa Ginoo, marriage is honorable and the faith undefiled, but the whoremongers and adulterers God will judge. Bukman sa Diyos, ang mga nakikiapit, mga nakihilawas-lawas sa kaniyon, nagapagpanapaw, nakanay hukom mga igalamanson. Inaot, na kita, nag-inuso sa ato mga kasalanan, isulipin na ito itong kinabuhi. Mga utang-tabang sa Ginoo nga mapagpunta. Pero wala din imposible sa Ginoo. Siya lang makatabang sa nato. Siya lang makahatag sa atong tinuod ng kalipay, gugma. Kay Jesus lang mapatunan ang tinuod ng gugma. Kaya ko sa una ng ilang gugma. Kaya sa kalalaki, wala na ko makita. Ito wala ko'y kalipay. Wala na ko nabatunan ang gugma sa akong pamilya. Nangita ko sa usang kalalaki. Apat di ay ko. Nabinuang lang. Ibinuangan lang ko. So salamat sa grasya sa Diyos. Ipaibalog, ipakita sa Ginoo kanako. Nga siya makahatag ko gugma kanako. O kanakong tanan. Sa nindot kayo mga igala nagsuon ang gugma ipakita sa Diyos. Araw kita kabalo may gugma. Pinahi ang gugma nga napahingan ako. Nakikinig. Kaya tinuod na gugma, dili ka magbuhat ang mga sa iyong kanawo. Inigong pakita sa Diyos, dili ka musikaw. Pagkatapos-Diyosan, dili ka musalit sa itong kanawo. Dili ka musalit sa itong kaumalingon. Kundi ang Ginoo lamang ang kaya na itong pamilyan. Si Jesus lang ang kaya na itong
Nakato ang Ginoo dinhi kanato. Mga ikara nagsuot, aron tagahan kita ng tubig sa kinabuhi. Kay dili kita makatawag ini kalibutan. Unsa man kalami ang atong ginakaon kada adlaw. Mga ikara nagsuot, unsa man kabugnaw ka refreshment mga ginainom nato kada adlaw. Dili na. Nakahata ka na itong katanggawan. Wala ka nang kinabuhi. Putok lang ka na sa atong mga batay na ba. Pero ang nga, nag-isok kayo sa nato. Tubig kung kinabuhi. Yan. Mag-flow siya. Nabili kayo bongga. Dahil kaya nagsuno ka ng buot. Gusto nga i-offer. Ni Jesus Christ sa nato. Nga kung kinsa ka to, ibagatan, kapulan. Kung kinsa ka to nga, ay kinahanglan. Mga ka na magsuno ka. Sa paulayan kalinaw, Jesus lang yun. Makahatag. Kung isa ka doon yung ikutong. Ikaw na si Jesus Cristo madool ka po kaniya. Kaya siya makahatag. Ganatong tanan, mga ka na magsuon. So yung mga kapit na ito, kaliwalaon, yung pag-rasyo ka maayo sa Diyos. Hindi kita maluha sa anak sa reliyon ini kalibutan. Sa ato, kaysa ato sa paghukom, hindi ka pangutanan sa Diyos kung unsa ang atong religion, kung unsa atong mga profesyon, kung kinsa ang atong mga ginikanan, kung pila man atong kwarta sa bangko, hindi mangutanan ang Diyos ni Ana. Kundi hukman ka sumala sa atong mga binuhanan. Di ako tanaw ang Diyos sa atong mga binuhanan. E kung unsa man magawa sa atong kasing-kasing, kung ano magawa sa atong mga bata, o sa atong ikanulti nga dili maayo, mga pamalikas, mga bimbong, mga pagpamakat, hindi ka na iya sa Diyos, kundi iya ka na sa yawa. Kaya ang tanang nagpakasala, iya sa yawa. Unang inungdan, ganwani, ang anak sa Diyos, aron ko mo niya ang buhat sa yawa sa atong mga kinabuhi. Kinahanglan makuha ang buhat sa yawa sa atong mga kinabuhi. E naging unang kulang sa Ginoo na ang anak sa yawa nagpakasala. Ang anak sa yawa wala magtuman sa Ginoo. Kinahanglan kita maging anak sa Diyos. Mga ikala magsuon. Aron kita makapanunod sa bingharian sa Diyos. Ikinahanglan nato ay sama sa gagmay nga bata. Aron kita makapanunod sa bingharian sa Diyos. Ang gagmay nga bata, musadog ginaw sa iyang kinikanan, hindi ka nakabalo maglungan, hindi ka kabalo manarbaho. Muna ang bata mo hina, magutom. Inama kumanta ka, musalig ka sa Diyos, amahan. Inaa sa langit, sa atong mga problema di ang natutuol sa Ginoo, hindi sa tao. Inama ang bata dapat, kung unsa man ang atong mga ikinahanglan sa Ginoo na natutuol. Mutawag ka sa iyahan, mag-ampo ka sa iyahan. Kung ka nang tinuod ka pag-ampo, dili ka nang being repetition, dili ka nang ka usap-usap, pabalik-balik ka pa ang conversation, dili ka na. Kundi ang tinuod ka pag-ampo, sa mga nakikistorya ka sa ilang higala, o sa mga nakikistorya ka sa ilang kinikanan. Ang tinuod ang kinikanan sa kailangan ng suot, ang Diyos Amahan, ang Diyos, nagpunta sa langit ug sa yuta. Siya dapat ang ato nga. Siya dapat maging istorya ka niya. Pinato ni Hesus Kristo. Kay si Jesus, ang dalan sa ato samahan, siya ang kamatuoran, kinabuhi wala katapusan. Ang Diyos Amahan at si Hesus Kristo, sana. Sa Diyos si Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang tulong, Diyos. Ang tulong mo si Jesus. Siya ang Diyos. Siya nagpunta sa langit sa yuta. Siya naghatag ka na itong hangin, gininawa. Siya nagpunta sa nagpunta na itong makina dili sa kalibutan. Sa kaangay
sakit, doon ka nakaroon, pag-iingat na nila, COVID, virus, magkakaroon ng itabo, ano mga batang karoon, na may mga sakit sama sa tikula. So, naitabo na kayo ng Ginoo ni Kristo na yung mga lindol sa iba't ibang lugar, na yung mga sakit-sakit, pestilences, mga nabaha, lindol, na yung mga ugong-ugong sa girap, o nag-increase ng mga mining na propeta, kung nang di mahilan, naningon si Jesus na ayaw ka mapalimbong. May nagat mga deception karoon na pangitabo tungkol sa paglaganap sa mga mining na propeta. So magbantay ko ta, ay mamanay sugo sa Ginoo. Dapat ang atong paminawon, si Jesus lang yun, hindi siya kamatuoran, hindi ka manigaw, hindi ka manimbungan, kung hindi ka maminaw kay Jesus, mutubang sa iyang mga sugo, hindi ka manimbungan, may bisan kinsa, kadagan mga tao karon, yung nag-aikon na sila alagad sa Diyos, na sila mga propeta, sila mga pastor, kapag ito mga hiring lang, mga bayaran, na kinahanglan lang sa inyong mga kwarta, wala sila yung malasakit sa inyong mga kalat. Kung mga kamo kinahanglan magkita mo sa Ginoo, pinaagi sa pagbasa sa iyang mga pulong sa Bible. Pinaagi sa pag-apo kaniya. Kung kung Ginoo, magkita ng kita sa kamatuoran, ipadaya gayon sa Ginoo nga nato. Ang Ginoo gayon reveal ka nato, mga galamigson, siya mo atag sa ato sa iyang balaang espiritu, tubig sa kinabuhi. Ako ka na'y mulit ka nato, araw dilit kita malimbungan, araw dilit kita maglakaw sa kakitni, tagaan kita niyang kakaya, si Jesus ang kahayag ng mga pulong, mga gana, mga igsoon. Siya ang atong tuon sa likan. Mga gana, mga igsoon na nagkita sa uloing mga adlaw. Nakaikot ka na, nakasulat ka na sa Bible. Second Timothy 3, na perilous time shall come. Mabot ang panahon na kuyaw ngayon. Kaya naman, ang mga tao may gugmaon sa ilang mga kagalingon, may gugmaon sa kwarta, mga tao wala, mga kabataan, wala'y pagtawag sa ilang mga tinikanan, mga tao wala'y kabigong pa sa iyang isig na tao, walang kahatog sa bilog, nabigong pa lang sa paglingaw-lingaw, mga hambogero, mga tigasan, mga nagapangagip, nagapangpanapa, makiliwason. Buka na ang nahitabo karon sa atong kalibutan ng walahing mga adlaw. Nakasulat po dito nga na sila'y having the word of godliness but denying the power of God. Na sila'y puro mga Diyos ikahay sila. Pero dito, wala sila nagkinabuhi sa kahog sa Diyos, sa iyang mga pulong, sa pagkabalaan sa Diyos. Mga ikalamagson, wala kami nagpakalimpyo din eh. Mga daotang tao, rapod kami. Kapatungod sa grasya sa Diyos, iyan kami gikaluyan, iyan kami gitabangan, iyan kami mag-overcome. Hindi na mo kaya, wala kami kaugaling ng kusog. Mga mahina po kami kung walang Ginoo. Itang tanan, na kinahanglan ng Ginoo. Mga gana mga igsoon. So inaot ayaw ninyo sayangin ang inyong madunggan na tulong sa Ginoo. Kaya mga dutang katlaman, dili na ninyo madunggan. Kaya karong mga walahin nga ang inyong madunggan mga prosperity gospel. Nakamo kung naamo sa Diyos, mulambo ang inyong mga negosyo, nahayaan mo dali sa kalibutan. Kung ka ng prosperity gospel, another gospel ka na. Dili ka na iya sa Ginoo. Kaya ang sulti ni Jesus Christ, ang teaching ni Jesus Christ, godliness with contentment is a great gain. Kung ka ng tinuod ka kita,
pagkabalay, idot pagsakyanan, idot pagnegosyo. Walay kapuslanan ang tanan, mga higala ng suot. Mamatay ng tanan, mahigda na sa lupganan. O muabot ang adlaw nga pagamanhaon sa Diyos ang mga tao nga wala nagtuo kaniya o ang mga tao nga nagtuo kaniya. Sila'y duha ka pagkabanhaw. Banhaon ang mga makasasala, ang hukman, banhaon ang mga naghinusog na nagsalig sa Ginoo ang pag-aas kinabuhi walay katapusan. Sino ka na ang nakasulat sa Biblia? John 5, chapter 28 to 29. Sunaon nga itong inuklugan ang pulong sa Ginoo nga itong madunggan karon. Namabot ang adlaw. Muatubang ta sa hukmanan sa Diyos kung paghatag ng busan sa atong mga binuhatan, maayo man o dautan, mga igawa, mga igsoon. Kung grabe kayo magsilog sa Diyos, ang tagat-tagatang apoy, ilaw ang kalayo, mawalay pagkapalo, na dito magnilang ataw o kabingi, mga god ang atong mga ngipon. Pagsabaw kita dito sa kasakit, mga igana magsuot. Mapiling doon sa Diyos, kamuhat na ta, yan ang kapita na lugar na walang katahulayan, lugar na sigilang tathinan, lugar sa tubig sa kasakit. Napay paglaot karon ang ataw sa kaluwasan, nga atong inuklugan ang pulong sa Ginoo, nga atong isurrender ang atong kinabuhi. Atong pangitawa ng Ginoo mo tawag kita samtang buhi pa kita. Samtang nagaginawa pa kita mo tawag kita sa Ginoo. Kaya mo ang ataw mga bata itang tanan, di na kita katawag. Hindi mo ng pulong sa Ginoo. As it was appointed unto men to die once, and after this the judgment. Sinabutan ng tao mamatay sa mga usak, maghumani ini, ana-ana kagukom. Sula naging paglaot kung mamatay na sa atong mga panaulat ng kalinusol. Sa itagaatag higayon taas, tayong higayon iatag sa Ginoo pa nato. Di na to sayangon ang igalang isuot. Siguro napansin ninyo, ang nanira kayo ang adlaw karon, paspas na kayo ang dagan sa oras karon. Pero ang mga tao nagpadayo ng yapo sa paglingaw-lingaw. Wala silang area-guys na nag-inani mani. Isa ka na, hindi mailan na hapit na mabalik ang Ginoo. Dali mo ang tulong sa Ginoo na kung siya mabalik, ang nasa pagbalik niya, nanimalos siya na wala munduman sa Ebanghelyo, na wala munduman sa kalatuhuran ng mga Diyos. Nanimalos ang Ginoo. Manaro ang iyang pagpalos, mga gana, mga igsuot. Ibsugay na nagipagkita ang iyang kumpa ka na to. Nananayan nga itong gininawa, kumpa ka na sa Ginoo. Nananayan itong kinabuhay ang ato na mga pinakaon, mga igala nagsuwag, ikan ka na sa Ginoo. Nananayan iyong pinapalit na prutas. Isa may nagpatubo anak, isa may nagpaulan, mga igala nagsuwag. Asa ato na hangaon ang sa kamaayo ang Ginoo. Asa siya kahitong maon. Siguro alas ko ng tao na sayon ng Diyos may gumbaon, tululoyon. At ang nakita mo, ato lang siya busaran ng Ginoo. Pinagpadayon kita sa pag-rebel sa Ginoo. Antod ka na samang-samang rebelde sa Diyos, dahil na lamang igsoon. Antod ka na saman, nga atong na magtumat kita sa atong nabubuton. Angkot na mo saman na kita magsunod sa atong mga dalan na kalaglagan lamang sa impyerno. Angkot na na saman mga igala ng suot. Di na ito pabutan ang atong kamatayon. Kay grabe! Hindi na mamakay sa impyerno. Impyerno anak yun! Wala na din kagawasan pa din na
Diyos, mo ginagina katapusan nimo mga higala leksyon. Mo gina katapusan nato. Hinaot nila to, baniwalaon, ang grasya, kung makamayos sa Ginoo. Na this long suffering is not willing that any man should perish, but that all should come to repentance. Mapailubo ng Diyos sa asyang pag-antod, nakita niyang tanan na ginagawa sa mga tao. Nakita niya ang tanan, mga amahan, dinarape ang ilang mga anak, na yung mga tuyuan, rape ang ilang mga kagumangkot, na yung mga inahan, bugaw nila ang ilang mga anak sa utlay, na yung mga inana, mga dahutan na giligatan, mga dahutang tao, mga nagkaatok sa Ginoo, na yung mga tao nga, magako o mga bata, child trafficking, aram ibaligyan nila ang mga organ. Sa daghan ng mga sala, daghan sa kasasala, mga ikala nagsyon na nagkinahangan yung kinakaluwasan, mga mamatay tao, nagtumot silang isig na tao, ningo ng Ginoo. Na kung na tayo pagtumot sa atong isig na tao, pagpatay ka na, sulod sa atong kasing-kasing. Sama ka na sa pagpatay. So, dili na nga, nagirang nga mo. Nagpatay kang tao, nga ilang saksakon ang tao, imong pusilon. Dili na nga nga pagpatay. Kundi ang pagtumod sa atong isig na tao. Sama ka na sa pagpatay. So, inaon, atong isurrender sa Ginoo, atong pagtumod sa atong isig na tao. Kung naman tayo pagtumod sa atong kinikanan, sa atong pamilya o sa atong mga relatives, sa atong mga hagala o isoon, sa atong isig na tao, atong ginangyan po sa Ginoo. Isurrender na po sa Ginoo. Araw na siya, buwan kang sa atong kasing-kasing. Kaya kinahangan kita sa Ginoo, mga hagala ng so, hindi na ito tayo mamako sa atong kagalingon. Kinahangan masama kita sa gagmay na bata. Matawag kita sa Ginoo. Mangayot ang tawag sa Ginoo, mag-uulog ka. Mabangat ka nga maka-overcome, nga wala ito mga sala, mahugasan ka sa dugo ni Jesucristo. Kung ito siyang tuuhan, si Jesus, mga higala ng tuon. Pupunta mo, ikadayak ng siyo Sangyo ka ninyo na ang templo sa Diyos, dili ginama sa kamot sa tao. Dili ka nang dili na makita. Dili ka na mawawang simbahan, dili ka na mawawang templo. Ginama ka na sa kamot sa tao. Dili ka buyo ang Diyos sa templo na ginama sa kamot sa tao. Mga binitinan. Dili ang Diyos na ito ang anak, ang kalansan, na sa tao. Kanang hindi na yung nakita. Dili magpuyo ang Ginoo ni anak. Wala bang galing nagpuyo ang Diyos sa Jerusalem? Templo sa Jerusalem, na bulawan, hindi tayo, ang ipahilo ni Solomon. Ang ipahilo ni Haring Solomon, ang templo sa Jerusalem. Nawala bang galing ang glory dito sa Diyos? Kung tungkol na sinipakot sila, nasimba silang mga Diyos, napatay, nagpino sa larawan, walang kinabuhi. Sa pagkahana, karapan, mga building mo, mga dito nag-asya mga tao, kada domingo, dito ko mo sila magkita. Hindi ka na mga templo sa Diyos, ang templo sa Diyos, mawang atong lawas. Hindi mo puyo ang Diyos sa atong kasing-kasing. Kung atong kasing-kasing, mag-ginulsol. Kung atong kasing-kasing na dugtong ay kasing-kasing na mag-ginulsol. Ay ang Diyos wala magtanaw sa imong profession. Wala siya magtanaw na kung saan imong standard sa kinabuhi sa kalibutan. Kundi ang Diyos magtanaw sa kasing-kasing na nagdugtong, kasing-kasing na may nusulod. Kung ang halad sa
Diyos, nga dili gayud niya pagkatamayon. Kaya kung umingon ka nga, maadto ka sa simbahan, di maghanap ng kwarta, maghanap ng ulam, maghanap ng pagkaon, dili ka na dawaton sa Ginoo. Mga karansun, nalaman kinahanglan ang Diyos ni Ana. Kaya naman, siya ang nagbuhat sa langit o sa yuta, ang tanang mga butang. Siya nagbuhat sa mga punong kahoy. Siya nagbuhat nga na may kanan siya nagpatunaw sa mga halaman. So, hindi ka na makapahimot kaniya, hindi ka na may anak. Kunibod sa Diyos, nanatay kasingkas,